Ayan, so continue tayo sa sample problem number 2. So we have uh, given the following tabulated data for two transit tape surveys. Uh, Determine the linear error of closure, the direction of the side of error, and the precision of the measurements or the RP made. Tabulate all observed and computed values. Yan. So, inihingi sa atin yung RP, LEC, and also yung angle of error. So, proceed tayo. So, hindi na natin kailangan i-check yung interior angles. And, syempre, of course, i-expect natin na hindi siya mag-equal, no? Kasi nga, ayun. So, may error tayo dito. So, hindi siya close. Ayan. So, however, i-graph pa rin natin kahit roughly lang yung traverse natin. So, we have AB na merong 229.70 and yung azimuth yung given, no? Azimuth pala. So, azimuth from north. So, kapag sinabi nating azimuth, so ano ba siya, no? So, siya ay angle from a reference direction, which is given sa atin ay north, na nababuo clockwise. Ayan. So, clockwise yung ikot niya. So, paano yung clockwise? So, ganito yung ikot ng clockwise, no? So, ganito siya. Ayan. So, ganyan. Ganyan yung ikot niya. So, ito yung tinatawag natin na clockwise rotation. So, ano naman yung isa? So, we have the counterclockwise. So, ito yung counterclockwise. Rotation. Yan. So, we have clockwise and counterclockwise. And dito sa azimuth, ang gagamitin natin is clockwise. Actually, pwede siyang mag-azimuth from north or azimuth from south. And ang very common ay yung azimuth from south. However, dito given ay azimuth from north. So, sundin natin siya. So, paano natin siya ipa-plot? Dito na lang sa baba. Ayan. So, we have 82 degrees 12. So, ito yung angle north natin. So, ito yung angle. Ayan. Tapos, we have, sige, baan natin. We have 131. So, dito. Lagpas sa 90. Ayan. And then, we have 228. Lagpas sa 180. And then, we have 267. Lagpas pa rin sa 180. Pero hindi lagpas ng 270. And then we have, finally, meron tayong 352. So, lagpas na siya ng 270. So, dito na siya. Again, rough sketch lang. So, for the sake lang na makita natin yung itsura ng traverse natin. Sobrang rough naman. Teka, ulitin natin dito sa part dito sa baba. So, meron tayong 267. Ayan. Plus 352. Bakit di siya nagsistraight? Walang auto-straight dito sa PPT. So, we'll do everything manually. Yan. So, very rough talaga siya, no? Very rough sketch ng ating traverse. So, ito yung traverse natin. So, close siya, no? Almost close.
Pero again, hindi siya magsasara kasi in-expect natin na magkakaroon tayo dito ng linear error of closure. So again, paano natin yung ma-identify? First, kailangan nating i-solve yung mga latitudes and departures natin. So again, katulad ng sinabi ko from sample problem number 1, kapag azimuth ang given, hindi na natin kailangan problemahin si sign kasi automatic siyang lalabas upon calculation. But still, same pa rin yung answer na or values na kailangan natin. So, unahin natin si latitude, si AB. So, AB muna tayo. So, medyo bilisan natin ng konti. So, latitude AB is equal to 229.70. Again, cosine, ano yung angle? So, 82 and 12 minutes. So, calculating this one, we get, where's na calculator? And so, we get 229.70 cosine 82 minutes, 82 degrees, 12 minutes. We get 31.174. Again, 31.174 meter. Again, bakit hindi natin kino-consider yung bakit wala siyang given na directions sa azimuth? So wala kasi again, starting siya sa north. So ayan. So makikita naman natin mismo yung niya, yung direction niya kapag ginraph natin siya. So hindi na natin siya kailangan kaya wala tayong directions dito. Diba dito kanina meron tayong south, meron tayong north and ganyan, meron tayong E, W. So dito wala. Pero yun, upon thinking, tama ba? Upon evaluating, ganyan, itong graph natin. So, makikita natin na pataas yung direction ng AB natin. So, in-expect natin again na ang value ng latitude natin ay positive, no? So, we have 31.174. And then sa departure naman, dito na lang, departure AB, we have 229.70 cosine 82 degrees and I believe hindi na siya kita. Ito na lang. Yan. So, departure 229.70 sine 82 and then 12. Kita pa ba siya? Yan. So, medyo kita pa siya. So, departure natin ay equal sa AB to Hindi na siya kasya AB. So, departure AB natin ay equal sa, so palitan lang natin tong trigo function natin. Sine. So, in-expect natin ay positive yung value ng departure natin. Bakit? Kasi kita natin dito sa graph natin na pa-east siya. So, yan. So, we have 227.575. So, 227.575 meter. Yan. So, proceed tayo sa BC. So, for BC, we have the latitude BC is equal to 130.55 cosine 131 pala. Sorry. So, 131 130.55
degrees, 48 minutes. So we get, makuha natin, 130.55 cosine 131.48. Ayan, in-expect natin dito, ano naman in-expect nating sign ng answer natin? So, in-expect natin na tayo ay magkakaroon ng negative latitude. Bakit? Kasi kung titingnan natin dito sa graph, ayan, focus tayo sa graph, pababa yung line BC natin. Kasi yung azimuth from the north niya is greater than 90 degrees. So, bababa na siya. So, hindi na siya nasa north. So, magsa-south na siya. Pero yung departure natin still the same, east pa rin, di ba? Papunta pa rin siya ng pakanan pa rin siya. So, ibig sabihin, positive pa rin yung departure natin. Pero yung latitude natin, magiging negative. Ayan. So, we have 87.016 meter. So, negative 87.016 meter. And then for the departure, so copy lang natin 130.55 sine 131 degrees and then 48 minutes. So departure BC natin equals saan? Equal siya sa, check natin yung values, no? Baka mamaya mali tayo na nalalagay. So, equal siya sa 97.322. So, 97, oops, 322 meter. So, ayan. So, ano ulit yung in-expect natin na value ng latitude? So, positive. And then, ano yung nakuha natin? Positive. So, ayan. So, we have those values. Ayan. So, for CD, so latitude CD, ayan. So, latitude CD, we have 161. 161.46. Cosine, ano yung angle natin? 228 degrees and 12 minutes. So, makakuha nating CDI, latitude pala. Ang makakuha nating latitude ay, in terms of sign, we will expect a negative value. Again, bakit? Kasi, pababa ulit yung direction ng CD natin. Ayan o, dito. So, south. Pa-south ulit siya. So, ibig sabihin, negative yung makukuha natin dito. Dapat. No? So, ayan. So, negative 107.618. 107.618. 228 and 12. 161.46. Yeah, 12. So, 107.618. So, negative 107.618 meters. And for the ano naman, for the departure, anong ina-expect nating magiging values? Nawawala na siya sa katotohanan. Ulitin natin. I believe kita na to no, kapag dito ako nagsulat. Ayan, kita na siya. So, departure natin equal siya saan? So, 161 ulit. Departure CD. 161.46 sine 228 and then 12 minutes. Ito pa ba siya? Ayan. So, 12 minutes siya na. So, we will get, so, idulo na lang natin later. So, palitan lang ulit natin yung
trigo function natin. So, we will use sine. Ayan. And then, same lang yung angles natin. Again, ano yung na-expect nating value ng departure since di na siya pa-east, no? So, pa-west na siya. So, na-expect natin negative yung makuha nating value ng departure. Bakit siya negative? Kasi, nag-transition na siya kasi lumagpas na siya ng 180 degrees, di ba? Kasi ito ay 90. Pag lumagpas ka ng 90, bababa ka dito. Pag lumagpas ka ng 180, so nabuo mo na yung kalahati ng angle. So, pupunta ka na sa west. So, na-expect natin negative yung value ng departure natin. So, ayan. So, negative. So, we have negative 120.365. So, negative 120.365 meter. Ayan. And then, for the DE, dito na tayo para hindi tayo mamroblema sa space. Ayan. For the DE, latitude tayo ulit. So, latitude DE. So, again, yung length niya na 180, 49. Cosine, then yung azimuth niya na 267 and 43 minutes. Yan. Again, ano yung expect nating value? Pababa pa rin siya, no? Since hindi siya lumagpas ng ng 270. So, ibig sabihin walang magiging transition ng direction niya. So, still, pa rin siya? Southwest pa rin. So, baba pa rin siya. So, negative pa rin yung latitude niya. And then, let's check kung negative nga. So, 180.49 cosine 267 degrees and 43 minutes. Yan. So, makukuha natin ay negative 7.191. So, again, sobrang liit, no? Sulat na natin. 7.191 meter. Sobrang liit. So, bakit? Kasi, kung mapapansin natin, 267 degrees 43 minutes. So, almost, na siya, 270. Which is 270 ay angle mula sa north na horizontal na. So, magiging horizontal na yung line natin. Ibig sabihin, pag horizontal na yung line natin, magiging 0 na yung latitude natin. Bakit? Kasi again, yung latitude natin ay projection ng line or yung mismong line natin. Yan. Projection nga ng line sa reference meridian. Ngayon, kung horizontal yung line natin, ano magiging value ng latitude natin? 0 na. Diba? Kasi wala ka ng projected line sa reference meridian. So, na siya? Puro horizontal na siya. Puro sa reference parallel na mapupunta. So, again, ina-expect nating value ng departure ay malaki or almost equal sa 180.49 meter. So, again, so punta tayo sa departure, DE. But still, no, negative pa rin yung sign natin. Kasi again, pababa. And also sa departure ulitin lang natin. Negative ulit siya kasi pa-west ulit. So, walang transition ng direction. Same lang yung direction ng CD and D. Hindi pala siya same. So, similar. Ayan. Kasi magkaiba yung angles niya. Pero parehas pa rin southwest. Ayan. So, from south to west. Ayan. So, sine tayo. 267, 43, 180.49. So, we will get negative 180.347. Negative. Hindi ko na nasulat yung solution. No? Negative 180.347. So, this is just 180.49. So, pinalitan lang natin yung mga values. Pero technically, parehas pa rin siya. No? 67 and then 43 minutes. Yan. So, ayun yung value natin. And then last, pabalik na tayo. So, EA na. So, latitude EA. So, again, length natin, 171.83 cosine 352 then 01. I don't know kung bakit. Ayan, ang sharp na ng sulat. Yan, so analyzation ulit tayo ng sine. Punta tayo dito.
Since greater than 270 degrees, so magkakaroon na ng transition sa direction niya. So hindi na same yung direction. So ano nang mangyayari? Ayan, so by looking at this, pataas na yung direction ng line natin kasi malapit na siya sa 360 degrees. So babalik na siya sa north. So ayan, so pataas na siya. So, ibig sabihin, ang latitude natin ay magiging positive na. And yung departure natin, since pa-west pa rin siya, still negative pa rin siya. Ayan. So, in-expect natin again na value ng latitude ay positive. Ayan. Diba? So, nakikita natin yung magic ng azimuths, no? So, kahit hindi natin further na i-analyze yung sign, talagang automatic siyang lumalabas, no? So, nakikita natin na meron na talagang nako-consider na agad yung sign convention natin. So, kahit hindi tayo mismo yung nag-isip about dun. So, upon computation, lumalabas na agad yung sign natin. So, 170. Oops, ayan, naglalag na talaga siya. So, 170, again, 0.165 meter. So, dahil dito, actually, hindi ko masabi kung alin yung common na ginagamit in terms of angle. Kasi parehas naman ay may both advantage and disadvantage. Bakit? Kasi yung bearing, di mo na kailangan i-solve, no? I mean, for easy visualizations kasi nakikita mo na agad kung alin yung pa-west, kung alin yung pa-east, kung alin yung line na pa-north, kung alin yung line na pa-south. So, ayun, meron na agad na description about dun. Pero sa azimuth nga, wala. Kasi, ayun, upon computation siya and kailangan mo muna i-graph or i-solve yung latitude and departure para malaman mo na, yung line na to ay pa-east, yung line na to ay pa-south, ganyan. So, ayun. Pero ayun nga, in terms of computation ng latitude and departure, parang mas madali yung azimuth kasi ayun na yung mga sign. So, hindi ka magkakamali kung alin yung sign na ilalagay mo per projected line. So, punta na tayo sa departure. Ayun, naglalag na talaga siya. Hindi na maayos yung sulat. Try natin tagalan. So, departure EA. Yan. So, equal siya sa 171.83 sine sine 352 degrees and then 1 minute. So we get, again, ang na-expect nating value dito ay negative. So I hope na negative yung lumabas. Ayan, so negative siya. So negative 23.865. Negative 23.865 meter. Tama? 865. Ayan. So ano naman, anong mangyayari kung meron na tayong values ng latitude and departures? Ayan. So ang susunod natin gawin ay yung pag-calculate ng closure ng latitude and closure ng departure. Bakit natin siya kailangan? Ayan. So again, remember, meron tayong formula na, saan ba? Dito na lang na. LEC is equal to square root of sum ng squares ng CL and CD. So kailangan natin yung CL and CD. Gagamitin din natin siya sa sa pag-determine ng angle. Ayan, so CL muna tayo. CL natin, sum ng latitude. So, isa-sum lang natin yung latitude. So, directly na natin siya isum sa calcu.
para mabilis tayo. So, 31.174. Again, in-expect natin na maliit yung magiging error natin or yung magiging value dito. Kasi, kung malaki, mali yung solution natin. And if sinurvey to, actual, possible na mali yung pag-survey. So, ulit. Plus 170.165. So, recheck natin yung signs. Negative, 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 positive. Yan. So, 0.486. So, negative 0.486. So, ayun yung latitude natin. So, paano naman yung departure? So, summation lang din ng depth. Yan. So, summation ng departure natin, ulit on, 227.575 plus 97.322 minus 120.365 minus 180.347 minus 23.865. So, negative, 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 positive, positive. Yan. So, 0.32. Diba? So, maliit lang yung ano natin, no? Yung CL and CD natin. Yan. So, I guess next slide na tayo. Next page naman for our LEC para mas malaki yung space. So, again, LEC is equal to the square root of CL squared plus CD squared. So, calculate na natin siya. No? LEC is equal to, ito na lang siguro, square root ng CL. Ano yung CL natin? Negative 0. Again, ano ulit yun? 0.486. So, 0.486 squared plus CD, 0.32 squared. Yan. So, value ng LEC natin, 0.486 squared. So, again, di na natin i-consider si sine. Bakit? Kasi, squared naman siya. Either way, magiging positive pa rin yung consideration niya. Yan. So, we have 0.582 meter. So, 0.582 meter. And then, for our angle, diba, tan sigma is equal to negative CD over negative CL. Solving for the sigma or the angle, di-divide natin both side by tan, diba? So, magkakaroon tayo ng inverse tangent. So, magkakaroon tayo ng sigma is equal to inverse tan negative CD over negative CL. Or, sigma is equal to inverse tan negative 0.32 over negative 0.486. Yan. So, dito i-consider na natin yung sign niya. So, magkakaroon tayo ng angle na inverse tan negative 0.32 over 0.486. Positive kasi kinambahin ko na sila. Yan. So, answer natin ay yan, negative 33 or
Yan, 33 degrees, 21 minutes, and 44 seconds. So, 33 degrees for 21 minutes and 44 seconds. So, ito yung angle of angle side error natin. So, box natin yung mga answers natin. Perfect ng box. So, LEC. Yan. And last, RP, relative precision. So, ano yung formula ng RP natin? We have RP, ito na lang, no? So, RP is equal to LEC over D. So, meron tayong LEC. So, that's known. However, wala tayong D. That's the perimeter. So, easy lang siya, no? So, isa-sum up lang natin yung mga lengths natin. Sulat pa ba natin? Sige. So, mangyari, para makuha natin yung D, so, isa-sum lang natin sila. So, 229.70 plus 130.55 plus 161.46 plus 180.49 plus 171.83. And that's all in meter. So, value ng D natin equal siya saan? So, 229.70 plus 130.55 plus 161.46 plus 180.49 plus 171.83. Yan. So, 874.03. So, recheck natin, 229.70, 130.55, 161.46, 180.49, 171.83. So, tama. 843.03. So, di natin 843.03. Ayan. So, calculate na natin yung RP natin since meron na tayong parehas na value. So, RP is equal to LEC 0.582 over 843.03 meter. So, meter siya. So, magka-cancel siya. So, ito na ba yung final answer natin for RP? Di ba hindi? Kailangan natin makuha yung value na 1 over n or 1 over a number. So, paano siya? So, i-divide natin or i-multiply natin yung numerator and denominator by the value ng alin? Ng numerator. So, multiply lang natin siya. Oops. Ito. Yan. So, we will multiply it by 1 over 0.582. 1 over 0.582. So, makakancel yung 0.582. So, makuha natin yung RP na 1 over, so, di-divide lang natin siya, no? So, divide natin. 843.03 divided by 0.582. Yan. So, we'll get 1,448.50. So, ayan. So, 1,448. So, i-ano natin siya. Remember, kukunin natin yung round off niya by 100. So, ano bang magiging round off niya? So, that is 500, 400. So, that is 400. So, magiging RP natin 1 over 1,400.
So, ito na yung RP natin, which is yung final na hinahanap. So, box natin siya. Gandaan natin yung box since last na to. Ayan. Yan. So, ito na yung answer natin for this sample problem. So, we have LEC na 0.582, angle na 33 degrees, 21 minutes and 44 seconds, and RP na 1 over 1,400. So, ano ba ibig sabihin ulit ng LEC? So, ito yung distance kung bakit, ito yung distance sa gitna ng endpoint netong EA and sa starting point sa may station A. And then yung angle naman, ito yung angle na nakikreate ng line LEC with respect sa reference meridian or sa vertical axis ng station A. And then yung RP natin, ibig sabihin nito, meron tayong isang error, meron tayong isang error for every 1,400 parts. So, maliit siya, no? Maliit yung error natin. So, ibig sabihin, kahit papano, medyo tama naman yung pagsasurvey. Sadyang hindi lang siya nag-close ng 0.582 meter, which is sobrang liit. So, very relatively small siya. However, ayun, hindi pa rin siya nag-close. So, ito yung nakuha nating value. So, meron na LEC, and yung angle, and then yung RP. Ayan. So, that's it for this topic, which is yung traverse computation. So, ito yung reference natin for this sample problems sa elementary surveying. Galing kay Sir Laput. Maraming salamat, Gropais. Remember that you are never alone in this journey. Nandito ang PICE PUPSC Acad TV to guide you. Because here, we leave no one behind. Never lose hope, our future engineer. This is just the start.